Bakit ang Pilipinas ang napili? Kung teknolohiya lang din ang pag-uusapan, hindi ba't mas nararapat na sa Amerika kami magtungo? O kung sa Asya man, hindi ba't mas mainam ang Japan? Bago kami umalis, hindi pa rin mawari ng aking mga kasamahan ang dahilan. Ngunit pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, sa loob lamang ng 5 minuto, natahimik silang lahat. At iyon ay simula pa lamang. Ang aming kumpiyansang pangmundo, ang aming pagmamataas na kami ang nakahihigit sa lahat, ay nadurog at naging abo dito sa Pilipinas. Kami nga ba talaga ang pinakamagaling? Sa unang pagkakataon, nagsimula kaming suriin muli ang aming pananaw sa mundo. At sa wakas, naunawaan namin na ang mga tunay na henyo ay tahimik na tumatawa sa aming kamangmangan sa buong panahong iyon. Ano nga ba ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas na labis nilang ikinagula? Ang pangalan ko ay William, nagmula sa isang tanyag na preparatory school sa timog ng Inglaterra. Ang aming paaralan ay pugad ng mga anak ng mga elitista at tagapagmana ng mga pinakamahuhusay na isipan, ang anak ng isang Nobel laureate, ang anak na babae ng isang propesor mula sa Oxford, at ang kampiyon sa International Mathematical Olympiad. Lahat kami ay magkakasama rito. Ito ang tuktok sa mga nangungunang paaralan sa Britanya. Mula pagkabata, tinagurian na kaming mga henyo. Sa paglaki, ang pagiging nasa top 1% sa mga VIC test ay karaniwan na lamang. Ang pag-uwi ng karangalan mula sa mga internasyonal na komperensyang pang-akademiko ay naging regular na kaganapan sa bawat semestre. Ang aming average na marka ay laging nasa 78 pataas. Ang silid-aklatan ng aming paaralan ay puno ng mga tropeo at sertipiko ng karangalan na aming natamo. Natatandaan ko pa noong ako ay 15 anyos, nanalo ako ng gintong medalya sa physics sa European Youth Science Competition. Noon, labis ang aking pagmamalaki na natalo ko ang mga henyo mula sa Pransya, Alemanya at Italia. Pagbalik ko sa paaralan, sinabi ng mga guro na ako ang kinabukasan ng agham sa Britanya. Ang aking mga kaibigan ay may mga katulad na karanasan. Si Emily ay nanalo ng pilak na medalya sa International Mathematical Olympiad, si James ay nanguna sa isang kompetisyon sa kimika, at si Tom ay nagpakita ng pambihirang talento sa isang computer-aided urban design competition. Sanay na kaming tawaging mga henyo, at sanay na kaming tumayo sa entablado upang tumanggap ng mga parangal. Kaya naman, nang ipahayag ng aming punong guro na magkakaroon kami ng isang educational tour sa Pilipinas, lahat kami ay nagtaka. Nagtipon kami sa aming common room upang pag-usapan ang biglaang desisyong ito. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansang nakatuon sa turismo? Tanong ni Emily na may pagdududa. Ang alam ko lang ay may mga pagawaan sila ng sasakyan, pero sa larangan ng teknolohiya, mukhang hindi pa sila ganoon kalakas. Dagdag naman ni James, habang nakakunot ang noo. Sinabi ng aming guro na halos wala kaming alam tungkol sa Pilipinas. Agad kaming nagsaliksik sa internet at ang mga resulta ay nakagugulat. Ang Pilipinas ay hindi pa nagkaroon ng kahit isang Nobel laureate. Kung ikukumpara sa Britanya na nakapag-produce na ng 132 na Nobel laureates, malayo ang agwat. Ako ay labis na nadismaya. Ano ang matututunan natin doon? Hindi ko maintindihan. Bagamat nakarinig na ako ng ilang malalaking kumpanya, sa tingin ko, karamihan sa kanila ay mga pabrika lamang na gumagawa para sa ibang bansa. Ang aming pinag-aralan mula pagkabata ay ang mga fundamental na teorya ng agham at malikhaing pag-iisip. Kung sa Asya lang, mas bagay sana ang Japan. Ano ang mayroon sa Pilipinas para pag-aralan? Puno ng pagkalito at pagkadismaya ang tinig ni Emily. Ganoon din si James. Ano ang matututunan natin mula doon? Sabi niya habang umiiling at tinitingnan ang impormasyon tungkol sa Pilipinas sa kanyang telepono. Ganoon din ang aking naramdaman. Ang Britanya ang pinagmulan ng Rebolusyong Industrial, isang cultural powerhouse na nagluwal kina Shakespeare at the Beatles. Ang matuto mula sa Pilipinas? Hindi ko talaga maintindihan. Ang aming kasaysayan sa agham ay mahaba, mula sa electromagnetic theory ni James Clerk Maxwell hanggang sa pag-aaral ng black holes ni Stephen Hawking. Ang aming mga universidad ay nakapag-produce ng hindi mabilang na mga siyentipiko na nagpabago sa mundo. At iyon ang pinagmumulan ng aming pagmamalaki at kumpiyansa. Ngunit, nanindigan ang aming punong guro. Ang paglalakbay na ito ay mahalaga para sa inyong pagtatapos,
anya, na may kaseryosohan sa mga mata na hindi pa namin nakikita noon. Noong mga panahong iyon, hindi pa namin naunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Ang akala namin, isa lamang itong pagdana sa kultura ng Asya, na para sa amin ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Mas makabubuti pang gamitin ang oras na iyon sa pananaliksik sa laboratorio ng Oxford o Cambridge. Isang gabi bago kami umalis, nag-usap kami ng aking mga kasama sa silid. Lahat kami ay may iisang iniisip, ang pagdududa kung ano ang aming matututunan mula sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng teknolohiya. Narinig ko na ang mga estudyanteng Pilipino ay magaling lang sa pagsasaulo, sabi ni Tom. Ganoon naman talaga ang edukasyon sa Asya, walang pagkamalikhain, sang-ayon ni Emily. Sobra ang aming tiwala sa sarili, dahil naniniwala kaming nakatanggap kami ng pinakamahusay na edukasyon sa pinakamahusay na paaralan sa Britanya, isang bansa na nakapag-produce ng 132 Nobel laureates. Ang isang estudyante mula sa ganitong bansa na kailangang matuto mula sa isang bansang wala pang kahit isang Nobel laureate ay isang bagay na hindi talaga namin maintindihan. Bukod pa rito, ipinagmamalaki namin ang aming siyentipikong pundasyon mula pagkabata. Pinag-aralan namin ang Law of Gravity ni Isaac Newton, ang Theory of Evolution ni Charles Darwin, at ang Electromagnetic Induction ni Michael Faraday. Lahat ng ito ay mga tuklas na nangyari sa Britanya. Minsan nang sinabi ng aming guro sa physics ng may pagmamalaki, kayo ang mga bagong higante na nakatayo sa balikat ng mga dating higante. Ang mga salitang ito ay malalim na nakatanim sa aming mga isipan. Sa eroplano, nagpatuloy ang aming mga pagdududa. Gusto naming malaman kung ano ang antas ng kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino, ngunit wala kaming masyadong inaasahan. Akala namin, ang mga estudyanteng Asyano ay magaling sa matematika, ngunit kulang sa pagkamalikhain. Marahil, ito na ang magandang pagkakataon para maipakita namin ang aming tunay na kakayahan sa lahat at ipaalam sa mundo kung gaano kahusay ang edukasyon sa Britanya. Ngayon, kapag iniisip ko ito, napakababaw pala ng aming pag-iisip noon. Akala namin, lahat ng nagmula sa Britanya ay nakahigit dahil lamang sa pangalang Britanya. Sa loob ng 12 oras na paglipad, walang tigil kong binasa ang mga impormasyon tungkol sa Pilipinas. Isang arkipelago na may populasyong halos 1.10 milyon, kung saan ang pangunahing industriya ay ang pagmamanupaktura ng sasakyan at turismo. Sa aking isipan, may kaunti akong pakiramdam ng pagiging nakatataas. Kami ay mula sa Britanya na may mahabang kasaysayang akademiko, samantalang sila ay mga manggagawa lamang sa sektor ng industriya. Tiyak na magiging madali ang educational tour na ito. Tumingin ako sa labas ng bintana, iniisip kung ano ang makukuha ko mula sa pagbisitang ito sa Pilipinas. Sinabi ng aming guro na huwag masyadong umasa, isipin na lamang na ito ay isang pamamasyal. Nagsimula pa nga akong magplano kung paano ko ipapakita sa mga estudyanteng Pilipino ang kahusayan ng edukasyon sa Britanya. Baka mapahanga ko sila sa aking mga natuklasan sa physics, o baka mamangha sila sa aming paraan ng lohikal na pag-iisip. Matapos ang 12 oras na paglipad, nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, ang aming mga puso ay puno pa rin ang pakiramdam ng pagiging nakahigit. Hindi namin alam na ang Pilipinas ay magdudulot sa amin ng isang malaking pagyanig. Habang naglalakad kami palabas ng airport, naisip ko, sige, oras na para ipakita sa mga kabataang Pilipino ang tunay na galing. Ipaalam sa kanila kung ano ang itsura ng isang bansang nakapag-produce ng 132 Nobel laureates. Pagdating namin sa GIDE, pagkatapos ng proseso sa imigrasyon at habang papalabas, dumating ang sandali na dapat sana ay magbibigay sa amin ng unang impresyon sa Pilipinas. Ngunit hindi inaasahan, dito mismo sa labasan ng airport, isang pangyayari ang nagpamulat sa aming mga mata. Biglang namutla ang mukha ni Emily at nagsimulang magpanik. Nawawala ang wallet ko, sigaw ni Emily. Hinalughog niya ang kanyang mga bulsa at damit, ngunit hindi niya ito mahanap. Mayroon itong mahigit 20,000 piso. Agad na nagkagulo ang mga kaibigan. Nangingilid na ang luha ni Emily at sinabing, sabi ko na nga ba. Bakit kailangan pa nating pumunta sa Asya? Bakit sa Pilipinas pa? Sa aking isipan, sumagirin ang ganoong pag-iisip. Dahil ba ito sa nasa Asya kami? Ang pag-aalala at pagdududa sa isang di pamilyar na lugar ay nagsimulang mabuo sa aking puso.
Ngunit sa sandaling iyon, isang nakagugulat na bagay ang nangyari. Isang binatang Pilipino ang lumapit at nagtanong sa magalang na tono, "May problema po ba? Baka may naiwan po kayo kung saan. Tulungan ko na po kayong maghanap." Hindi namin naintindihan ang Tagalog, ngunit malinaw sa kanyang mukha at kilos na nais niyang tumulong. Hindi nagtagal, isang staff ng airport na marunong mag-Ingles ang tumakbo papalapit. "Gusto niyo po bang balikan natin ang dinaanan ninyo? O gusto niyo pong ipatingin natin sa cases?" Maging ang mga taong nag-aabang ng taxi ay lumapit. Isang matandang babae ang nagtanong ng may pag-aalala, "Anong nangyari, iha?" Isang ama na kasama ang kanyang anak ay huminto rin para magtanong, "Kailangan niyo po ba ng tulong?" Lahat sila ay taos pusong gustong tumulong at kitang-kita iyon. Namangha ako. Kung sa Inglaterra ito nangyari, karamihan siguro ay maglalakad na lang palayo. Ang mas nakamamangha ay ang reaksyon ng mga Pilipino. Wala silang bahid ng pagkainis. Sa halip, masigasig silang tumulong sa amin na mga dayuhan. "Huwag kayong mag-alala, ligtas dito sa Pilipinas. Tulong-tulong tayo sa paghahanap, makikita rin yan. Gusto niyo bang ipaalam sa pulis?" Ang mga boses ng pag-aalala ay nagmula sa lahat ng dako. Ang diwa ng Bayanihan ay buhay na buhay. Nagsimula akong malito. Bakit ang mga taong ito ay nagsisikap na tulungan ang mga dayuhang hindi nila kilala? Naghiwa-hiwalay ang aking mga kaibigan para tumulong sa paghahanap, at ang mga tao sa paligid ay nagsilbing tagasalin para sa amin na hindi marunong magtagalog. Maging ang mga janitor ng airport ay sumali sa paghahanap. Ang mga security guard ay masusing sinuri ang bawat basurahan. Nakayuko si Emily, nangingilid ang luha. Nagsimula niyang maintindihan na hindi nararapat ang kanyang sinabi kanina. Ang kanyang prejudice laban sa mga Pilipino ay nagdulot sa kanya ng matinding hiya. Noon, biglang napaisip si James na kasama namin at sinabing, "Emily, noong nasa Heathrow Airport tayo, hindi ba't sinabi mong tinatamad kang kunin ang wallet mo kaya inilagay mo sa loob ng iyong maleta?" Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mga Pilipinong tumutulong ay huminto at tumingin sa amin. Agad na namutla si Emily. Naalala niya na para mapadali ang pagdaan sa immigration, inilagay niya nga ang kanyang wallet sa loob ng maleta. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang maleta, nanginginig ang mga kamay habang kinakapa ang ilalim ng mga damit. Lahat kami ay napigil ang hininga na para bang huminto ang oras. Sa wakas, naramdaman ng kanyang kamay ang pamilyar na katad. Ang wallet ay maayos na nakalagay sa ilalim ng maleta. "Narito," mahinang sabi ni Emily, puno ng hiya. Dahan-dahan niyang inilabas ang wallet at namula ang kanyang mukha hanggang sa tainga. Ang mga taong nakapaligid ay napangiti. Ang ilan ay nagsabi, "Mabuti naman at nahanap na. Swerte at hindi nawala." Walang sinuman ang nanisi sa kanyang pagiging makakalimutin. Walang sinuman ang nagpakita ng inis sa kanyang pagdududa kanina. Sa halip, lahat ay nakahinga ng maluwag na para bang sarili nilang gamit ang natagpuan. Ang binatang lumapit kanina ay ngumiti at nagsabi, "Dito po sa Pilipinas, bihira ang magnanakaw. Huwag po kayong mag-alala. Pero sa susunod, ingatan niyo na lang po ng mabuti ang inyong mahahalagang gamit." Isang ale ang marahang tumapik sa balikat ni Emily. "Ganyan talaga pag unang beses sa ibang bansa. Ang anak ko nga, pag nasa abroad, laging may ganyang kapalpakan. Huwag kang mag-alala, iha." Namula ng husto si Emily. Labis siyang nahiya na naabala niya ang napakaraming tao dahil sa kanyang kapabayaan. Paulit-ulit siyang nagsabi ng "Pasensya na po," na unti-unting humihina ang boses. Ngunit ang mga Pilipinong tumulong ay ngumiti lamang at sinabing, "Walang anuman. Sana magkaroon kayo ng magagandang alaala sa inyong pagbisita." Lahat naman ay nagkakamali, lalo na sa unang pagpunta sa isang di pamilyar na lugar. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Kung sa Inglaterra ito, tutulong kaya ang mga tao ng ganito? Karamihan siguro ay iisipin na hindi nila ito problema at maglalakad na lang palayo. Ang mas kahanga-hanga ay ang reaksyon ng mga Pilipino. Kahit na alam nilang si Emily ang may kasalanan, walang sinuman ang nagpakita ng inis. Sa halip, mas naging magiliw pa sila sa amin. Sa unang paglalakbay, kailangan talagang mag-ingat. Pero ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa,
Huwag kayong mag-alala, sabi ng isang matandang lalaki na may ngiti. Ang mga kababayan namin, kapag may mga dayuhang bisita, espesyal ang pag-aalaga. Naisip ko, napakabuting bansa naman ito. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi sila nagagalit, bagkus ay mas bumabait pa. Patuloy na humingi ng paumanhin si Emily. Pasensya na po talaga. Masyado lang akong nagpadalos-dalos. Ang staff ng airport kanina ay nagsabi, okay lang po. Normal lang na ma-excite sa unang pagbisita sa ibang bansa. Enjoy your trip and have great memories. Pagsakay namin sa bus, sinabi ko kay James, mas mabait sila kaysa sa inaasahan ko. Tumango si James. Sa Inglaterra, hindi mangyayari iyon. Si Emily ay nahihiya pa rin. Ang kanyang prejudice laban sa Pilipinas ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Ang tanga ko talaga. Akala ko delikado sa Pilipinas. Nang marinig ko iyon, nakaramdam din ako ng kirot. Dahil ako man ay mayroon ding masamang palagay sa Pilipinas. Ngunit ang unang impresyon sa airport ay lubos na naiiba. Habang umaandar ang bus papasok sa lungsod, tinitingnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Iba ito sa aking inaasahan. Malilinis at modernong mga gusali, maayos na sistema ng trapiko. Ang ilang lugar ay mas maganda pa kaysa sa aking inaakala. Sinabi ng aming tour guide na ang mga Pilipino ay napakabait, lalo na sa mga bisita. Tumango ako bilang pagsang-ayon dahil naranasan ko ito mismo. Sa ikalawang araw namin sa Pilipinas, bumisita kami sa Philippine Science High School, Pisay, isang nangungunang paaralan sa agham sa bansa. Habang papasok ang bus sa campus, magkahalo ang aming nararamdaman. Matapos ang mainit na pagtanggap sa airport, nagbago na ang aming pananaw sa Pilipinas. Ngunit sa larangan ng akademya, mayroon pa rin kaming pagdududa. Sinabi ng aming guro na huwag masyadong umasa. Ano ba naman ang pambihira sa isang high school? Ngunit pagpasok pa lang namin sa paaralan, kakaiba na ang kapaligiran. Ang mga research poster na nakapaskil sa mga pasilyo ay pawang mga paksang pangkolehiyo o mas mataas pa, quantum mechanics, bioengineering, artificial intelligence. Gawa ba talaga ito ng mga high school students, bulong ni Emily sa akin. Sinuri kong mabuti ang nilalaman ng mga pananaliksik. Malalim ang mga teorya at may kasama pang detalyadong datos mula sa mga eksperimento. Dahil dito, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Sa aming pagbisita, nagkaroon ng isang maliit na presentasyon ng mga proyektong pang-agham. Unang nagpresenta ang aming team mula sa Inglaterra. Siyempre, puno kami ng kumpiyansa. Ginamit namin ang magagandang presentasyon at matatas na Ingles para dominahin ang entablado. Ang aming paksa ay ang pananaliksik sa kahusayan ng mga wind turbine, isang gawaing aming ipinagmamalaki at pinaghandaan sa loob ng 3 buwan. Ang aming pananaliksik ay nakapagpataas ng kahusayan ng wind turbine ng 18%, sabi ko nang may tiwala. Ang buong ulat ay puno ng mga komplikadong formula at magagandang grapiko. Lihim naming inisip na ito ay napakahusay. Ngunit nang dumating ang oras ng tanong at sagot, nagsimulang dumating ang matatalas na tanong mula sa mga gurong Pilipino. Gaano karaming datos ang inyong nakalap mula sa tunay na eksperimento? Nasuri niyo na ba ang commercial viability nito? Paano ang katatagan nito sa iba't ibang bilis ng hangin? Ang mga tanong na nakatuon sa praktikal na aplikasyon ay sunod-sunod na dumating at nagsimula kaming mataranta. Dahil karamihan sa aming ginawa ay nakatuon lamang sa teorya, hindi kami nagsagawa ng masusing eksperimento. Napilitan kaming aminin ng may pag-aalinlangan, pangunahin po naming tinutukan ang theoretical analysis. Hindi pa po kami nagsisimula sa actual testing. Sumunod na ang mga estudyanteng Pilipino. Isang estudyante na nagngangalang Kevin ang umakyat sa entablado. Mukha siyang simple, walang bakas ng kumpiyansang tulad ng sa amin. Nagsimula siyang mag-ulat ng simple. Pinabuti ko ang sistema ng pag-adjust sa anggulo ng mga blade ng wind turbine na nagpataas ng kahusayan ng 23%. Natigilan ako. Mas mataas kaysa sa amin. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagsagawa kami ng aktwal na pagsubok sa bubong ng aming gusali at nakakalap ng mahigit 2,000 set ng data sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng panahon. Binuksan niya ang susunod na slide. Ang ipinakita niya ay hindi magagandang theoretical graphs,
kundi purong datos mula sa tunay na pagsubok, bilis ng hangin, temperatura, halumigmig, at ang kaugnayan nito sa dami ng kuryenteng nalilikha. Lahat ay malinaw. Ibang-iba ang antas. Kami ay nasa teorya pa lamang, samantalang ang estudyanteng ito ay nakagawa na at nakapag-test na. Ang mas nakagugulat ay ang sumunod niyang sinabi. Maganda ang inyong ideya. Ang aming team ay nakagawa na rin ng katulad na proyekto noong nakaraang taon. Natahimik ang buong silid. Ang proyektong ipinagmamalaki namin at pinaghandaan sa loob ng 3 buwan ay tapos na pala ng estudyanteng ito noong 1 taon pa. Ang mukha ng lahat ng estudyante mula sa Inglaterra ay lumungkot. Ganoon din ako. Ang pagkamalikhain na akala namin nangunguna sa Pilipinas ay naging isang bagay na ng nakaraan. Sa hapon, bumisita kami sa kanilang mga laboratorio. Pagpasok pa lang, nakita namin ang mga estudyanteng mukhang nasa high school na nagsasagawa ng mga komplikadong eksperimento. Ang isang iyon ay nagdidisenyo ng power module para sa D. Siya ay nasa grade 12, paliwanag ng guide. Lalo akong nagulat. Ito ay isang bagay na kahit ang aming mga propesor ay hirap gawin. Ang estudyanteng iyon ay nakatuon sa paggamit ng mga high-precision equipment, hindi man lang kami pinansin ng mga bisita. Ang kanyang sanay na kilos ay halos hindi ko mapaniwalaan. Sa aming paglilibot, nagkamali si Tom. Maling naset niya ang mga parameter ng isang komplikadong aparato, kaya tumunog ang alarma nito. Lahat kami ay nagulat at hindi malaman ang gagawin. Noon, isang Pilipinong estudyante sa tabi ang tahimik na lumapit, pinindot ang ilang buton at naayos ang problema. Okay lang po yan. Noong nagsisimula pa lang ako, madalas din akong magkamali, sabi niya sa mahinahong tono, walang bakas ng pagmamataas. Ngunit ang mga salitang iyon ay yumanig sa pagmamalaki ni Tom. Bakit hindi ipinagyayabang ng mga batang ito na sila ay mga henyo, gayong mas magaling sila sa amin? Ngunit napakapakumbaba nila. Sa tanghalian, nakipag-usap kami sa ilang estudyanteng Pilipino at narinig ang mas nakagugulat na mga bagay. Ang mga eksperimentong ganito, ginagawa na namin mula pa noong junior high school. Ang urban design, pinag-aaralan na namin mula elementarya, sabi ng isang ordinaryong estudyante sa amin. Akala namin dati, ito ay isang developing country lamang. Ngunit ngayon, mayroon na kaming bagong pananaw sa lungsod na ito at sa lugar na ito. Ano kaya ang iniisip natin 1 linggo na ang nakalipas, sabi ni Emily na nag-iisip. Akala natin alam na natin ang lahat, mapait na tumawa si James. Ngayon ko lang nalaman na napakababaw pala ng ating pangunawa sa mundo. Mula sa isang mataas na gusali, ipinakita ng Maynila ang kagandahan nito na pinaghalong moderno at tradisyonal. Ang mga skyscraper ay nakatayo sa tabi ng mga lumang simbahan. Ang mga technology park ay payapang nabubuhay kasama ng mga luntiang espasyo. Ang lungsod na ito ay tulad ng mga Pilipino, mayroong makabagong teknolohiya habang pinapanatili ang tradisyonal na kabaitan. Sa hapon, naglakad-lakad kami sa loob ng University of the Philippines sa Diliman. Habang naglalakad sa mga kalsadang maililim ng mga puno ng akasya, nakita namin ang mga estudyanteng nagkumpol-kumpol, nag-uusap tungkol sa kanilang mga aralin. Ang masiglang akademikong kapaligiran ay malinaw na mararamdaman. Ang pag-aaral dito ay tila hindi isang pasanin, kundi isang kasiyahan, puna ni Tom. Totoo. Ang mga Pilipinong estudyanteng nakilala natin, mapa-high school man o unibersidad, ay nagpapakita ng tunay na pagkahilig sa kaalaman at isang malakas na pagnanais na lumikha ng mga bagong bagay. Hindi sila nag-aaral para sa mga pagsusulit o para sa mga marka, kundi dahil gusto nilang tunay na maunawaan ang mundo at gamitin ang kaalaman para baguhin ang isang bagay. Sa gabi, nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap sa ilang estudyanteng Pilipino sa isang coffee shop. Ang mga estudyanteng ito ay mula sa iba't ibang unibersidad at kurso, ngunit may isang bagay silang pare-pareho, ang kanilang sigasig sa pag-aaral at malinaw na mga plano para sa hinaharap. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang bagay sa edukasyon? Tanong ko sa isang estudyanteng naghahanda para mag-aral sa ibang bansa. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay ang pagbuo ng kakayahang lumutas ng mga problema, sagot niya. Ang kaalaman ay maaaring maluma, ngunit ang paraan ng pag-iisip at ang kakayahang matuto ay mananatili sa atin habang buhay.
Idinagdag ng isa pang estudyante at ang kakayahang magtrabaho bilang isang team. Sa kasalukuyan, ang mga problema ay napakakomplikado, walang sinuman ang makakalutas nito ng mag-isa. Ang pag-aaral na makipagtulungan sa iba ay maglalabas ng ating pinakamataas na potensyal. Ang mga salitang ito ay labis na nagpahanga sa amin. Kapag naaalala namin ang aming mga karanasan sa nakalipas na ilang araw, ipinakita ng mga estudyanteng Pilipino ang mga kakayahang ito. Hindi lamang sila may matibay na kaalaman, kundi marunong din silang gamitin ito ng matalino, may kasanayan sa pakikipagtulungan, at laging may sigasig na matuto. At kayo, ano ang mga plano ninyo para sa hinaharap? Tanong ni Emily. Gusto kong matuto pa ng husto at bumalik para paunlarin ang industriya ng teknolohiya sa Pilipinas, sagot ng estudyanteng kumukuha ng electrical engineering. Ako naman, gusto kong maging isang mananaliksik para makagawa ng mga pag-unlad sa larangan ng artificial intelligence upang manatiling nangunguna ang Pilipinas sa larangang ito, sabi ng isa pa. Ang kanilang mga sagot ay nagpagulat sa amin. Ang mga kabataang ito ay hindi lamang may mga personal na layunin, kundi mayroon ding pakiramdam ng responsibilidad sa lipunan at sa bansa. Nang balikan namin ang aming sarili, ang aming pag-aaral at mga plano sa hinaharap ay karaniwang para sa personal na tagumpay at katanyagan, bihira naming isipin kung paano makakatulong sa lipunan. Malapit nang matapos ang aming pag-uusap, isang estudyanteng Pilipino ang nagtanong sa amin, sa pagbisitang ito sa Pilipinas, ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan ninyo? Marami sa amin ang nagkatinginan, hindi alam kung paano sasagutin. Sobrang dami ng nararamdaman, sobrang lalim ng impresyon para mailarawan sa ilang pangungusap. Sa wakas, nagsalita ako. Natutunan naming maging mapagkumbaba. Dati, akala namin napakagaling na namin, pero ngayon alam na namin na sa mundong ito, marami pang mas magaling sa amin. Nagpatuloy si Emily, natutunan din namin kung ano ang tunay na pag-aaral. Hindi para sa mga marka, hindi para sa pagyayabang, kundi para lumutas ng mga problema at gawing mas mabuti ang mundo. Dagdag ni James, at ang pinakamahalaga, natutunan naming makipagtulungan. Dati, puro kami kompetisyon, pero ngayon naiintindihan na namin na mas malakas ang kapangyarihan ng isang team kaysa sa isang tao lamang. Tinapos ni Tom, ang karanasang ito ay nagpabalik-tanaw sa amin kung ano ang tunay na karunungan. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang alam mo, kundi kung paano mo ginagamit ang kaalaman para gumawa ng mga makabuluhang bagay. Nakinig ang mga estudyanteng Pilipino sa aming mga sagot at ngumiti ng may pangunawa. Sa totoo lang, kami rin ay patuloy na natututo, sabi ng isang estudyante. Lahat tayo ay may kani-kanyang kalakasan. Ang mahalaga ay matuto tayo sa isa't isa at umunlad ng sama-sama. Ang inyong theoretical na pundasyon ay napakatibay, isang bagay na kailangan naming pagbutihin. Ang aming praktikal na kasanayan naman ay maaaring mas mahusay, na maaari naming ibahagi sa inyo. Ang kaisipang matuto sa isa't isa, lumago ng sama-sama, ang siyang pinakamahalagang aral na dapat naming matutunan. Pag-alis namin sa coffee shop, nagpalitan kami ng contact information sa mga estudyanteng Pilipino at nangakong magpapatuloy ang aming komunikasyon. Bumisita kayo ulit sa Pilipinas. At welcome din kayong bumisita sa amin sa Inglaterra para sa isang exchange program. Ang pagkakaibigang ito ay nagpainit sa aming mga puso at napuno ng pag-asa para sa hinaharap. Nang gabing iyon, nag-usap kami sa balkonahe ng aming tinutuluyan, pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi at nagmumuni-muni. Binago ng linggong ito ang buhay ko, sabi ni Emily nang may pasasalamat. Ako rin, sang-ayon ko. Dati, ang iniisip lang natin ay kung paano patunayan na mas magaling tayo sa iba. Pero ngayon, iniisip ko kung paano ko mapapabuti ang aking sarili. At ang pinakamahalaga, natutunan nating pahalagahan ang kalakasan ng iba, sabi ni James. Dati, wala tayong pakialam sa iba, pero ngayon alam na nating lahat ay mayroong dapat matutunan. Tumango si Tom. Ipinakita sa atin ng mga estudyanteng Pilipino kung ano ang tunay na kumpiyansa. Hindi ito isang walang basehang kayabangan, kundi isang pagpapakumbaba na nakabatay sa kakayahan. Nagpasya kami na pagbalik sa Inglaterra, kailangan naming baguhin ang aming paraan ng pag-aaral at saloobin sa buhay. Hindi na kami makukontento sa pagbabasa lamang ng mga libro, kundi bibigyan namin ng diin ang praktikal na pagsasanay.
Hindi na kami magtatrabaho ng mag-isa, kundi matututong makipagtulungan sa iba. At bubuksan namin ang aming mga isipan para harapin ang mundo. Bumuo tayo ng isang study group, mungkahi ko. Tulad ng mga estudyanteng Pilipino, magtulungan tayo at sabay-sabay na umunlad. Magandang ideya, sang-ayon ng lahat. At kailangan din nating gumawa ng mga proyektong may praktikal na aplikasyon. Hindi na tayo hihinto sa teorya lamang, dagdag ni Emily. At kailangan din nating bigyang pansin ang mga isyong panlipunan. Isipin natin kung paano natin magagamit ang ating kaalaman para makatulong sa lipunan, sabi ni James. Ang mga desisyong ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa aming pag-iisip. Mula sa pagiging individualista tungo sa pagiging isang team, mula sa pagtuon sa teorya, tungo sa pagsasama nito sa praktika, at mula sa pagiging makasarili tungo sa pagkakaroon ng responsibilidad sa lipunan. At ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang aming paglalakbay sa Pilipinas. Tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi at pinasalamatan ang magandang lupaing ito at ang mga taong puno ng kabaitan sa aking puso. Hindi lamang nila ipinakita sa amin ang mataas na teknolohiya at mahusay na edukasyon, kundi, higit sa lahat, ipinakita nila ang isang kahanga-hangang saloobin sa buhay at mga pagpapahalaga. Ang pagiging mapagkumbaba, ngunit may tiwala sa sarili, ang pakikipagkumpetensya, ngunit may pakikipagtulungan, ang pagiging malikhain, ngunit may pagpapatuloy. Ang mga katangiang ito na tila magkasalungat ay perpektong naghalo sa katauhan ng mga Pilipino, at iyon ang naging layunin na aming sisikaping abutin sa hinaharap. Bukas, aalis na kami sa Pilipinas. Ngunit alam kong ang impluwensya ng Pilipinas ay mananatili sa amin habang buhay. Ang aming dadalhin pabalik ay hindi lamang magagandang alaala, kundi isang bagong pangunawa sa buhay at pag-aaral. Ang pamamaalam ay laging dumarating ng napakabilis. Sa Ninoy Aquino International Airport, ginugol namin ang aming mga huling sandali sa Pilipinas. Kung ikukumpara noong isang linggo, noong kararating pa lang namin, ang aming damdamin ay lubos na nagbago. Noon, puno kami ng kayabangan at prejudice. Ngayon, puno kami ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa departure lounge, nakaupo kami sa isang bilog, binabalikan ang mga karanasan sa nakalipas na linggo. Sobrang dami nating natutunan, sabi ni Emily nang may pasasalamat. Sa wakas, naintindihan na natin kung ano ang ibig sabihin ng maging palakas sa ilalim ng bao. Lubos akong sumasang-ayon, sabi ko. Sa Inglaterra, akala natin kami na ang pinakamagagaling na estudyante sa mundo. Ngunit dito sa Pilipinas, natuklasan namin kami ay mga ordinaryong tao lamang. Espesyal talaga ang mga estudyanteng Pilipino, sabi ni James. May kakayahan sila pero hindi nagmamayabang, may tagumpay sila pero mapagkumbaba. Ang pinakanagpahanga sa akin ay ang kanilang diwa ng pagtutulungan, dagdag ni Tom. Ano man ang kanilang edad o pinanggalingan, basta't may kakayahan, kinikilala sila. Naalala ko ang mga estudyanteng nakilala namin sa Pilipinas. Ang mga high school students ay kasali sa mga pananaliksik na pang-unibersidad. Ang mga junior high school students ay gumagawa ng mga proyektong pang-internasyonal. Ang mga ganitong bagay sa Inglaterra ay hindi maiisip. Ngunit sa Pilipinas, tila natural lamang. Ang edad ay hindi hadlang, ang katayuan ay hindi limitasyon. Ang kakayahan at sigasig ang pinakamahalaga. Dati, ang mahalaga lang sa atin ay mga marka sa pagsusulit, pero sila, binubuo nila ang tunay na kakayahan, pagmumuni-muni ko. Ang kompetisyon sa proyekto noong araw na iyon ay labis na nagpahanga sa akin. Ang aming theoretical na kaalaman ay matibay, ngunit ang aming praktikal na kakayahan ay halos wala. Samantalang ang mga estudyanteng Pilipino, hindi lamang matibay ang kanilang teorya, kundi ang kanilang praktikal na kakayahan ay hindi namin matumbasan. Pagbalik natin, ano ang babaguhin natin, tanong ni Emily. Ito ang tanong na iniisip naming lahat. Una, kailangan nating matutunan ang tunay na agham, sagot ko. Hindi lamang teorya, kundi bigyan din ng kahalagahan ang praktika. At kailangan nating maging mas mapagkumbaba, aminin ang mga bagay na hindi natin alam, at matuto mula sa iba. At kailangan din nating magtulungan, tulad ng mga estudyanteng Pilipino. Limitado ang kakayahan ng isang tao, ngunit walang hangganan ang lakas ng isang team, sabi ni James. Nagpasya kami na pagdating sa Inglaterra, agad kaming bubuo ng isang learning group. Hindi na kami mag-iisa-isa tulad ng dati,
kundi magtutulungan at sabay-sabay na uunlad. Oras na para sumakay sa eroplano. Malungkot naming nilisan ang departure lounge. Mula sa bintana ng eroplano, huli kong tiningnan ang lupain ng Pilipinas. Doon, may magagandang tanawin at higit sa lahat, may magagandang puso ng mga tao. Habang umaangat ang eroplano, bawat isa sa amin ay nalunod sa sariling pag-iisip. Sinimulan kong buuin ang mga aral na natutunan ko sa paglalakbay na ito. Una, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang tunay na magagaling ay hindi kailangang ipagyabang ang kanilang kakayahan, ang kanilang gawa ang magsasalita para sa kanila. Ikalawa, ang balanse sa pagitan ng teorya at praktika. Hindi sapat ang teorya lamang, kailangang malutas ang mga tunay na problema. Ikatlo, ang halaga ng pagtutulungan. Ang mga modernong problema ay komplikado, kailangan ang mga taong may iba't ibang larangan para magtulungan. Ikaapat, hindi dapat maging limitasyon ang edad. Ang mga may kakayahan, gaano man kabata, ay dapat bigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang galing. Ikalima, ang pag-aaral ay hindi para sa personal na katanyagan, kundi para gawing mas mabuti ang mundo. At ang pinakamahalaga, natuklasan kong mas malaki ang mundo kaysa sa aking inaakala, at mas marami ang magagaling na tao kaysa sa aking inaakala. Dati, nasa maliit na bilog lamang kami, akala namin iyon na ang buong mundo. Ngunit sa katotohanan, sa kabilang panig ng mundo, may mga hiwagang hindi namin kailanman naisip. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, nakabalik kami sa London. Habang naglalakad palabas ng Heathrow Airport, kami ay mga bagong tao na. Sa airport, ipinangako ko sa aking sarili na mula ngayon, mag-aaral at mamumuhay ako tulad ng mga estudyanteng Pilipino. Hindi na ako hahabol sa theoretical na kaalaman lamang, kundi sasanain ko rin ang aking praktikal na kasanayan. Makikipagtulungan ako sa iba, matututo sa isa't isa, at mananatiling mapagkumbaba. Panatilihin nating ang ating ugnayan, sabi ko sa aking mga kaibigan. Bumuo tayo ng isang learning group tulad ng mga estudyanteng Pilipino at sabay-sabay tayong umunlad. Lahat ay sumang-ayon sa ideyang ito. Ilang buwan ang lumipas, malaki na ang aming ipinagbago. Ang aming mga grado ay nanatiling mahusay, ngunit ang aming antas ng pag-iisip ay lubos na naiiba. Hindi na kami kontento sa kaalamang nasa papel lamang, sinisikap naming gamitin ang teorya para lutasin ang mga tunay na problema. Gumawa kami ng iba't ibang mga eksperimental na proyekto, bumuo ng mga kagamitang dati ay sa libro lang namin nakikita. At higit sa lahat, natutunan naming magtulungan. Dati, mahigpit ang aming kompetisyon, ngayon, maayos ang aming pagtutulungan. Ang kalakasan ng bawat isa ay nagamit at ang kahinaan ng bawat isa ay napunan. Nagsimula kaming magbigay pansin sa mas malawak na mundo. Sa pamamagitan ng internet, nakipag-ugnayan kami sa mga estudyante mula sa buong mundo, nagbabahagi ng kaalaman at nagpapalitan ng mga karanasan sa kultura. Noon ko lang naintindihan ang intensyon ng aming punong guro. Naiintindihan niyo na ba kung bakit tayo ipinadala ng punong guro sa Pilipinas? Tanong ko sa aking mga kaibigan. Tumango silang lahat. Masyado tayong mayabang, sabi ni Emily. Gusto niyang makita natin ang mas malawak na mundo at magkaroon ng mas malalaking pangarap. Hindi gusto ng punong guro na huminto kami dahil lamang sa maliliit na tagumpay. Gusto niyang makita namin ang mas malawak na mundo at makipagkumpetensya at makipagtulungan sa mga mas magagaling. At ang layuning iyon ay ganap na natupad. Hindi na kami mga palaka sa ilalim ng bao, kundi mga agilang handang lumipad. Dati, kontento na kaming maging numero 1 sa Inglaterra, hindi namin naisip na ikumpara ang aming sarili sa mga estudyante mula sa ibang bansa. Ngunit ngayon, iba na. Alam naming malawak ang mundo at ang magagaling na estudyante ay nasa lahat ng dako. Ang mahalaga, natutunan namin kung ano ang tunay na kakayahan. Hindi ito mga marka sa pagsusulit, kundi ang kakayahang lumutas ng mga tunay na problema. Hindi ito personal na katalinuhan, kundi ang karunungan ng isang team. Hindi ito panandali ang tagumpay, kundi ang patuloy na paglago. Nang lumabas kami sa aming kayabangan, sinimulan naming hamunin ang aming sarili sa mas malaking entablado. Ilang buwan pa ang lumipas, sumali kami sa isang International Youth Science Conference. Sa pagkakataong ito, hindi na kami isang team na magaling lang sa teorya, kundi isang grupo ng pananaliksik na may kakayahang magpakita ng mga konkretong resulta.
Sa komperensya, nakita namin muli ang ilang estudyanteng Pilipino. Pagkakita namin sa kanila, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa aming mga puso. William, isang pamilyar na boses ang tumawag. Si Kevin pala, ang estudyanteng nakilala namin sa Pisay. Ngayon, isa na siyang ganap na estudyante sa universidad. Nagbago na kayo, umiti siya. Mas may tiwala sa sarili pero mas mapagkumbaba. Ang mga salitang ito ay nagpaalam sa akin na ang aming pagbabago ay napansin maging ng aming mga kaibigang Pilipino. Sa aming presentasyon, ipinakita namin ang isang proyektong teknolohiya para sa kapaligiran na aming natapos pagkatapos bumalik mula sa Pilipinas. Ang proyektong ito ay hindi lamang may matibay na teorya, kundi, higit sa lahat, may kumpletong datos mula sa eksperimento at isang posibleng plano ng pagpapatupad. Isang napakahusay na proyekto, sabi ng mga hurado, na nagbigay ng mataas na marka. Ang pagsasama ng teorya at praktika ay napakaganda at may tunay na halaga sa lipunan. Ang ganitong pagkilala ay nagpasaya sa amin. Ngunit higit sa lahat, alam namin kung saan nagsimula ang pagbabagong ito. Pagkatapos ng komperensya, sinabi sa amin ng aming mga kaibigang Pilipino, ngayon, mukha na kayong mga tunay na international researchers. Salamat sa inyong lahat, sagot ko ng buong puso. Kung hindi dahil sa paglalakbay na iyon sa Pilipinas, hindi kami magbabago ng ganito. Pagkatapos bumalik sa Inglaterra, nakatanggap kami ng mga imbitasyon mula sa mga estudyante sa iba't ibang bansa para sa pangmatagalang pakikipagtulungang akademiko, isang bagay na dati ay hindi namin pinangarap. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking tala-arawan, ang paglalakbay sa Pilipinas ay lubos na nagbago sa landas ng aming buhay. Hindi lamang sa pag-unlad sa akademya, kundi sa pagiging matatag sa pag-iisip. Natutunan namin kung ano ang tunay na karunungan at kung ano ang tunay na lakas. Ang tunay na malakas ay hindi ang taong ipinagyayabang ang kanyang kaalaman, kundi ang taong inaamin ang mga bagay na hindi niya alam, laging natututo, at tumutulong sa iba. Ngayon, hindi na namin pinapansin kung sino ang mas matalino, kundi kung paano namin magagamit ang kaalaman para makatulong sa mundo, kung paano makikipagtulungan sa mga taong may iba't ibang kultura, at kung paano haharapin ang mga hindi kilalang hamon ng may bukas na isipan. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa paglalakbay sa Pilipinas. Ang islang dati naming minamaliit ay nagturo sa amin sa isang natatanging paraan kung ano ang tunay na edukasyon at kung ano ang tunay na may kalidad na tao. Ilang taon man ang lumipas, kapag binabalikan namin ang mga alaala, lagi naming pasasalamatan ang karanasang iyon. Hindi lamang nito kami ginawang mas mahusay na mga akademiko, kundi ginawa rin kaming mas mabubuting tao. Marahil ay hindi malalaman ng aming mga kaibigang Pilipino kung gaano kalalim ang epekto ng kanilang pagpapakumbaba at kakayahan sa buhay ng mga kabataang mula sa malayong lupain. Ngunit lagi naming tatandaan. Tatandaan ang gurong nagturo sa aming maging mapagkumbaba, tatandaan ang mga kapwa estudyanteng nagpakita kung ano ang tunay na kakayahan, at tatandaan ang magandang islang nagpakilala sa amin muli sa mundo. Pilipinas, salamat. Salamat dahil ipinaunawa mo sa amin na ang mundo ay mas malawak kaysa sa aming inaakala, at ang sangkatauhan ay mas maganda kaysa sa aming iniisip. Salamat dahil itinuro mo sa amin na ang tunay na karunungan ay hindi ang pag-alam sa lahat ng sagot, kundi ang pagtatanong ng mga tamang katanungan. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtalo sa iba, kundi ang pagtalo sa sarili. Ang paglalakbay na ito sa Pilipinas ay nagbago sa amin mula sa mga mayayabang na henyo, tungo sa mga mapagkumbabang akademiko, mula sa mga individualista tungo sa mga kasapi ng isang team, mula sa mga teoretista tungo sa mga praktisyoner. At higit sa lahat, mula sa makitid na nasyonalismo, tungo sa pagiging tunay na mamamayan ng mundo. Natutunan naming pahalagahan ang mga kagandahan ng iba't ibang kultura, natutunan naming sipsipin ang karunungan mula sa ibang lahi, at natutunan naming harapin ang isang magkakaibang mundo ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang mga natutunan naming ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay sa akademya, dahil hindi lamang nito itinaas ang aming propesyonal na kakayahan, kundi, higit sa lahat, binago nito ang aming pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga na nagpabuti sa aming pagkatao. At ito ang tunay na kahulugan ng edukasyon.